baka hindi din papasok, mga kababayan, doon sa Congress. Hindi po ba? Hindi, gusto ko lang makita yung bata, no? Kung paano makipagsabayan po doon sa Kongreso. De Lima, Rods Gutierrez, sino pa ho ba, mga kababayan? De Lima, Rods Gutierrez, Joel Chua, yan, sila Congressman Acop, ayan, lahat po, no? Si Luistro, gusto kong makita makipagsabayan. Ay, wait lang. Since napag-usapan na natin yan, mga bossing, hindi ko alam, doon sa mga DDS, bakit humasaya? Samantalang po, 86% nung naka-back up po, yan, kung paano makikipagsabayan kay Congressman Sandro Marcos, yung nanalong bata na congressman, no? Sa Davao na Duterte. Hindi ko ho alam kung bakit, mga kababayan, puro kangaw-ngaw sa barangay ka magreklamo. Ayoko nga do, walang bayad sa barangay. Ayoko. Sa barangay magreklamo ako doon, mapapagod pa ako. Walang doon. Dito sa YouTube, magbabayad sa YouTube. Ano ba, mga kababayan? At least yung nakakapagreklamo na ako dito sa YouTube, nagbabayad pa si YouTube sa akin. Saan ka pa? Nasa tamang lang yan. Nasa tamang pagpunta lang yan kung saan ka magreklamo. Di ba? Kaya nandyan naman kayo, punta kayo ng barangay. Ireklamo nyo. Si Mark Ramos, reklamo ng reklamo. Di ba? Yung mga ka-DDS ko, puro fake news ang pinapalabas. Pati yung 20 pesos na bigas, fake news ang pinalabas. Reklamo mo yung mga yun. Nagtataka ako sa inyo, bakit kayo natutuwa? Ayan, 86%. Ito mga bossing, 86% nung naka-back up sa Sara Duterte impeachment, lahat po panalo. Nandiyan po si Congresswoman Luistro, nandiyan po si Joel Chua, nandiyan po pati JJ Suarez. Sino pa ho, mga kababayan? Si Sia Alonto Adjong, nandiyan din. Lahat po panalo, mga bossing. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang po niyan, mga kababayan, sinusuportahan ng taong bayan yung mga nag-imbestiga po kay dating Pangulong Duterte. Kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Mga bossing. Paano po nila sasabihin ngayon na palakas ng palakas ang Duterte? Di sana ho kung palakas sila ng palakas, lahat ho ito. Si La Union. Diba? Si Congressman Ortega. Boss Joe. Alam mo, Boss Joe, yung mga hindi naman lahat ng Ortega. May naging kaibigan ako, Pakoy din kaso pangalan nilang lahat niya, Pakoy 'Di ba? May nakasama ako, yung Pakoy na edad na nasa 38 hanggang 40, yun nakasama ko. Nung nandiyan ako sa Pilipinas. Ano kami noon? Artista kami. Nung nandiyan kami sa Pilipinas, no? Kaya lang, yung aming sinushooting, ay nako. Kauna-unahan ko sana yun. Minalas pa, hindi pa naipalabas ko, mga kababayan. Dahil yung aming producer, kasama ko, yung kung sino man yung edad 38 hanggang 40 na ang pangalan ay Pakoy, kasama ko yun matagal, 2 buwan, 3 buwan. Di ba? Sabi ni Eds is, maiksi ba dila nito? Uy, Diyos ko naman. Ano ba yan? Yan yung banat ninyo. Dapat kayo, panchubibo na lang kayo. Pumupunta kayo, gusto nyo makipagbardagulan. Tapos yung ibabanat nyo, maiksi ba dila nilo? Budol ba to? Diyos ko po, panchubibo. Kasi hindi kayang sumabay, mga bossing. Ibinalandra pa yung muka ng kanyang pamilya. Ano yan? Back up? Back up ko, baby ko. Back up ko, baby ko. Hindi mo kami mababas. Pagka ganito ho, mga kababayan, gusto nyo ako i-bash.
Huwag nyo isasama yung mga asawa at anak ninyo. No, kayo lang. Huwag mong ibabalandra yung anak ng yung mukha ng baby mo para yung baby mo ang banatan. Huwag ganoon para maiiwas sa kaduwagan bilang isang ama yun. Ito, sinasabi ko, 86%. Di ba? Sandali lang, ayan. Nalakpasan ko tuloy yung mga nagpapalipad. Sir Junior, Junel Domingo, salamat po. At Kim po, salamat po. Oh. Kung sa barangay ako pumunta, walang mga super sticker pa. Oh, di ba? Di ba, Sir Kim po? Oh. Di ba, Sir Junel? Sir Junel? Oh, kung sa barangay ako pumunta, walang mga super sticker. Di ba, mga bossing? Oh. Kasi, yang bumoto ng 86% gustong ma-impeach si Inday Sara Duterte. No, kung hindi gusto niyang mga yan, kung hindi gusto nung mga tagalalawigan na yan, laglag ho yung mga yan. Mga bossing, biruin mo. Ano pa ang ginawa ni Inday Sara Duterte? Pumunta pa ho, mga kababayan, doon sa bayan. Doon po sa bayan ni Congresswoman Luistro, sinabi, may utang sa amin yan. 8 milyon hanggang 9 milyon. Kung di ako nagkakamali, naglalaro doon. 8 million o 9 million. May utang sa amin yan. Hinanapan po ng resibo. Yung Inday Sara Duterte ng mga DDS, walang naipakita. Pero yung mga DDS, naku po, totoo pala yun. May utang ang mga Luistro. Wala sa kanilang naipakita ng resibo, ha? Hindi po man lang nakapagpakita kahit isang piraso. Ano ginawa ni Inday Sara Duterte? O tahimik na tayo. Wala tayong maipapakita resibo dyan. Patayin na lang natin yung issue. Ganyan ang style nila. Bubuka ang bulaklak. Bubuka ho yung mga bibig nila, mga kababayan. At pagka may naghanap ng resibo, tahimik na lang tayo. Wala tayong maipapakita dyan. Di po ba, mga bossing? Wala tayong maipapakita dyan. Kaya tahimik na lang tayo. Kaya ganyan po, mga kababayan, yung mga DDS. No? Pagbuka ng sabihin ko, pagbuka ng bulaklak ni Maharlika. Pagbuka ng bibig ni Maharlika, mga bossing, paniwala na po sila doon. Okay na po sa kanila yun. Kahit na po, walang backup na ebidensya. Biruin mo nga. Nagpakalat si Maharlika. Nagpakalat si Vice Presidente na siya daw ay na kumbaga ang First Lady daw ho, mga kababayan, ay nakulong daw po sa Los Angeles, California. Mismo sabi ng reporter, si Vice Presidente ang nagsabi nun. Pinakitaan po sila ng pader ni Maharlika. Dito po nakakulong. Sa likod ng pader na yan, nakakulong. Si First Lady Lisa Marcos. Yung mga didis, Diyos ko. Naku, kahit sa comment section, mga kababayan, makikita mo yung mga DDS. Kahit po sa ang comment section, mga kababayan, makikita mo yung mga DDS, pinagpapapaskil na pinopost na po. Naku, nakulong ka pala ganito, ganyan. Lumabas na po, mga boss chief amo, sir, ang First Lady Lisa Marcos. Doon po sa Lamay Burol ni Nora Honor. Sabi ng mga DDS, ay wala peki yan, dati pang video yan. Ano yan? Last year pa, namatay si Nora Honor. Ganyan po. Kahina ang tuktok ng mga DDS, mga kababayan. Gullible, mapaniwala, kahit papaniwalaan po, mga bossing. Ibig sabihin, sa madaling salita ho, mga boss, chief, amo, sir, uto-uto. Ano po? Uto-uto. Bumoto pa nga si First Lady. Baka yung boto na yun, Shiro Kansaki, ano pa yun? Baka 2022 pa yun. Ganyan po. Kaya ngayon, mga kababayan, yan po ang patunay na gustong ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kaya po i-push natin na yung mga senador, mga boss, chief, amo, sir,
ay magbigay ng kani-kanilang dahilan pagkatapos nilang bumoto. Para naman alam nating mamamayang Pilipino, 'di ba, kung bakit at ano ang dahilan nila. Bakit bumoto sila na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte? Kasi lugi tayo. Baka mamaya ang dahilan lang nila sa pagboto nila na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte ay dahil kaibigan ho nila. Marami diyan, mga bossing. Lugi ang mamamayang Pilipino doon. Sa boboto ako kasi kaibigan ko 'yan. Lugi ang mamamayang Pilipino doon. Ibig sabihin tumakbo sila, mga kababayan, para sa mga Duterte lang po. Sabi ni Kaiden Channel, paano magiging malakas on the 24 senators, 12 doon against sa impeachment? Si Bam Aquino pa nakipagkasunduan sa INC na mag-against sa impeachment. So paano pamatuloy yan kung 9 votes? Kapag yan lang ho ang ating pagtutuunan, kawawa ang bayang Pilipinas sa atin, mga bossing. 'Di ba? Kawawa. Kasi yung mga DDS, mga kababayan, okay na sa amin kahit hindi namin makita, malaman kung ano ba talaga ang katotohanan diyan sa confidential funds na yan. Okay lang sa amin yun kahit nawala ang pondo. Basta ang aming vice-presidente ay hindi uusigin at hindi mai-impeach at hindi iimbestigahan. Ganun po sila. No, mga kababayan, ganun po sila, mga bossing. Kawawa ang bayang Pilipinas. Sabi, magkano ang bayad sa iyo, boss? Diyos ko po. Ito na naman tayo. Tapos iyakan. Tapos bigla magko-comment. Grabe tong tao na to. 1 oras magsasalita sa live. Tapos nakita ko sa Social Blade yung kinikita nito. Nakita ko yung binabayad ni YouTube dito. Grabe, 1 oras lang. Tapos ako, ito hanggang ngayon, kuda ng kuda. 20 pesos na bigas ang hinahanap ko. Tapos, ayan, sila Junior Junel Domingo at sila Kim Pu at yung iba pa, nagpapalipad pa. Iyakan, malamang. Di ho ba, mga kababayan? Wala tayong magagawa, boss. Madami din balimbing sa Senado kung saan malakas doon. Kaya isisigaw natin na kada isang senador, pagkaboto nila, kailangan may nakalakip na kasagutan kung bakit bumoto sila sa impeachment o kung bakit hindi sila bumoto sa impeachment.